Noong 1897, ang barko ng Ruso na Demeter ay inarkila para maghatid ng 50 wooden crates mula Romania patungong England. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lokal na pulisya ay nalaman na ang barko ay natagpuang wasak at inabandona, kasama ang logbook ng kapitan ng barko na naglalaman ng isang paglalarawan ng isang masamang paglalakbay. 4 na linggo na ang nakalilipas, tumigil ang Demeter sa Bulgaria para kunin ang kargamento at para kumuha ng mga tripulante. Agad kumalat ang balitang ito sa mga walang trabahong mandaragat ng Varna. Narinig din ni Dr. Clemens ang anunsyo na ito at nagmamadaling pumunta sa lugar ng recruitment. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang assistant ng kapitan na si Wojciech na siya ay magiging isang mahalagang miyembro ng crew dahil sa kanyang mga kasanayang medikal at sa kanyang edukasyon sa astronomiya. Gayunpaman, tinanggihan siya ng assistant dahil kailangan niya ng malalakas na mandaragat, hindi mga intelektual. Pumili si Wojciech ng 3 matitibay na mandaragat, isa sa kanila ay si Juan Ay, ngunit agad na sinimulan ang pagkarga ng mga wooden crates na dinala ng mga mamamayan sa kanya. Hiniling ng porter na tapusin ang pagkarga bago lumubog ang araw, at umalis sa sandaling makuha nila ang mga crates, at nag-abot ng malaking halaga ng pera sa assistant para sa mga mandaragat na ikinagulat niya, dahil malaki ito kumpara sa karaniwang binabayad sa paghahatid ng kargamento. Ngunit ang oras ay mahalaga, at ang mga loader ay masigasig na ginagawa ang kanilang trabaho hanggang sa mapansin ng isang taong may isang mata ang hugis dragon na marka sa isa sa mga crates. Nang hina ang kanyang kamay, at mapanganib na sumabit ang crate sa ibabaw ng lugar kung saan naglalaro ang apo ng kapitan na si Toby. Sa sandaling iyon, nakita ito ni Clemens na nasa malapit at nagmamadaling niligtas ang bata mula sa crate na nahulog mula sa taas. Si Wojciech ay galit na galit at handang patayin ang may isang mata na lalaki, ngunit siya ay sumigaw tungkol sa isang diabolic sign at nagnanais ng kaligtasan para sa mga tripulante at umalis sa barko. Humanga si Kapitan Elliot sa liksi ni Clemens at inanyayahan siyang sumama sa crew bilang kapalit ng taong may isang mata at walang nakapansin na nasira ang nahulog na crate. Di nagtagal, ang barko ay umalis mula sa pier at ang mga porter sa pampang ay nag-sign of the cross habang pinapanood nila itong umaalis. Nagpapasalamat sa pagliligtas sa kanya, agad na ipinakita ni Toby kay Clemens ang barko at ipinakilala siya sa mga tripulante, nagsimula sa isang aso na pinangalan ng Hek. Ang batang lalaki ay nagpakita ng isang code na katok na nangangahulugang atensyon, na naiintindihan ng lahat sa barko, at ipinakilala ang kanyang mga tripulante, ang mga hayop kung saan siya ay responsable. Sinalubong ng tagaluto si Clemens ng mga tanong tungkol sa kanyang relihiyon at natutuwa siya na hindi siya pagano at alam niya kung sino si Nicolas the Patron. Samantala, pinunan ng kapitan ang unang pahina ng logbook ng barko. May 9 na tao ang sakay, 5 mandaragat, 2 assistant, ang tagaluto, at ang kapitan mismo. Ang mga tripulante ay nasa mataas na espiritu, ang hangin ay pabor, at kung ang barko ay darating sa oras, ang bayad ay inaasahang mas malaki, kaya ang mga mandaragat ay nagdiriwang at umaawit sa pag-asam ng isang masarap na pagkain. Sa gabi, ipinaalam ni Kapitan Elliot kay Assistant Wojciech na balak niyang umalis sa kanyang posisyon at gugugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pampang at papalakihin ang kanyang apo sa binili niyang ari-arian sa Ireland. Inalok niya si Wojciech na maging kahalili niya sa sandaling makarating ang barko sa London na isinasaalang-alang siya na isang mahusay na mandaragat. Ang mga tao ay nagsasaya sa kubyerta, hindi alam na sa kailaliman ng katawan ng barko, ang nasirang crate ay nagsimulang gumalaw na parang may gustong kumawala dito. Sa gabi, habang tulog ang lahat, nagkalat ang mga daga palayo sa misteryosong Kargoda. Kinabukasan habang nag-aalmusal, ibinahagi ng mga mandaragat ang kanilang mga plano kung paano nila gagastusin ang kanilang pera. Nagdadalamhati si Clemens na hindi mabibili ng pera ang pag-unawa sa mundo dahil gusto niyang malaman kung bakit umiiral ang mabuti at masama at susubukang labanan ang kasamaan. Sa sandaling iyon, isang nag-aalalang si Hek ang sumugod sa gitna ng barko. Si Toby at Clemens ay nagmamadaling bumaba at nakita ang mga hayop sa matinding pagkabalisa. Kumbinsido ang doktor na nararamdaman lang nila ang paparating na bagyo, ngunit biglang may bumagsak sa cargo hold at pinaalis niya ang bata upang ipaalam ito sa kapitan. Pumunta siya doon kung saan nakita niya ang isang sirang crate at isang tumpok ng lupa na naglalaman ng katawan ng isang dalaga. Binuhat niya ito sa itaas, nagbabalak na mag-alok ng tulong. Tutol dito si Wojciech, sa takot na ang babae ay maaaring nagdadala ng sakit. Gayunpaman, hindi niya maaaring iwanan ang babae nang hindi tinutulungan at nagsali ng ilan sa kanyang dugo sa pag-asang masugpo ang anumang posibleng impeksyon. Si Wojciech ay nagagalit dahil ang mga libreng sakay ay palaging itinatapon sa dagat dahil ito ang batas.
Hiniling ni Clemens na huwag gawin iyon at pababain ang nailigtas na babae sa unang daungan. Ang kapitan ay nagutos na maghanda ng isang liblib na kwarto para sa kanya at si Toby ay naiwan upang bantayan siya habang si Clemens ay kinukuha ang kanyang relo. Ang Demeter ay pumasok sa dagat ng Aegean at nang ang pangalawang assistant na si Aldrin ay nagmasid sa dagat gamit ang kanyang spyglass, bigla niyang nasilayan ang isang nakakatakot na hindi makataon na mukha at pagkatapos ay nakakita ng mga uod sa kubyerta bago naglaho sa kung saan. Sinusubukan siyang hanapin ni Clemens at tiniyak sa kanya ng isang mandaragat na lumitaw mula sa likod na may dumaan lang. Sa sumunod na gabi, natuklasan ng tagaluto ang katawan ng isang sugatang aso sa pantry. Nagmamadali siyang pumunta sa mga kulungan at nalaman na ang lahat ng mga hayop na sakay ay pinatay. Hindi maintindihan ng mga tao kung sino ang gumawa nito at bakit. Masyadong mahina ang babae, habang si Heck naman ay naging biktima ng hindi kilalang salarin. Nagsimula ang mga pagtatalo sa mga miyembro ng crew. Bukod dito, kung hihinto sila sa susunod na port, mawawala sa kanila ang nais na bonus. Tiniyak ng doktor na ang rabies ay maipapasa lamang sa tao sa pamamagitan ng isang kagat. Lumaki ang tensyon dahil ang pagkawala ng mga hayop ay nangangahulugan na mababawasan ang pagkain, kaya magiging mahirap ang kanilang paglalakbay. Higit pa rito, isang tao lamang ang maaaring magbukas ng mga kulungan at mayroon lamang dalawang hindi na verify na individual na sakay, si Clemens at ang hindi kilalang babae. Ang doktor ay pinagbantaan ng isang kutsilyo at siya ay napilitang sabihin na base sa mga ebidensya, ang isang tao ay hindi maaaring magawa ang mga bagay na ito. Tila mayroong isang malaking salot sa barko. Samantala, ang babaeng tinatawag na Ana ay galit na kumakaluskos, narinig ang kanyang pangalan na binibigkas ng isang nakakatakot. Sa umaga, sa takot sa pagsiklab ng rabies, itinapon ng mga tripulante ang mga bangkay ng hayop sa dagat. Nagluluksa si Toby sa kanyang mga alaga. Nangako siya sa kapitan na gagawin niya ng maayos ang kanyang trabaho, kaya nakonsensya siya sa nangyari. Inaliw ni Clemens ang bata. Ipinaliwanag na ang mga bagay ay hindi palaging nangyayari tulad ng ipinangako ng sinuman. Nang maglaon, habang nagtatrabaho, kinausap ng assistant na si Aldrin ang doktor tungkol sa nakita niya kahapon. Kumbinsido siya na nakita rin ito ni Clemens, ngunit kahit papaano ay inilihim niya ito. Hinikayat siya ng doktor na naniniwala siya sa agham at pag-unlad, hindi sa supernatural. Nagpatuloy ang masamang panahon sa loob ng 3 araw at ubos na ang pagkain. Ang mga tripulante ay hindi nasisiyahan at ang doktor ay nagsasagawa ng pang-araw-araw na pagsasali ng dugo sa kanyang pasyente. Gayunpaman, hindi nagbago ang kanyang kalagayan. Narinig ni Toby ang inuulit niyang ilang salita sa kanyang pagtulog. Ito ang pangalang Ana at ang salitang pagkain. Pagkatapos ay iniulat ng tagaluto na ang mga daga sa barko ay nawala, na dapat ay imposible dahil ang isang barkong walang daga ay sumasalungat sa katangian ng barko. Isang gabi, ang isa sa mga mandaragat ay lumabas sa kubyerta at natuklasan ang isang butas sa takip ng hatch na parang may nagtangkang lumabas. Siniyasat niya ang kubyerta at biglang inatake ng nakakatakot na halimaw. Nakarinig si Clemens ng mga kakaibang tunog at sinubukang hanapin ang mandaragat ngunit natagpuan lamang ang kanyang kutsilyo at mga bakas ng dugo sa kubyerta. Sa umaga ay sinuri ng kapitan ang lugar ngunit walang makapagsasabi sa maaaring mangyari. Pinaghihinalaan ni Wojciech si Clemens, ngunit pinabulaanan niya ang kanyang argumento dahil hindi niya mapapatay ang isang tao nang hindi nagkakaroon ng dugo sa kanyang sarili. Bukod dito, iniulat niya ang insidente na malamang na hindi niya gagawin kung siya ay nagkasala. Bukod dito, ang lahat ng mga hayop ay may mga marka ng kagat sa kanilang mga leeg. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagkamalay si Ana at pagdating sa deck ay sinabi niya ang salitang, "Narito siya, papatayin niya ang lahat ng nananatili sa barko." Inaliw ni Clemens ang babae at kalaunan ay ipinahayag niya na ginugol niya ang kanyang buong buhay sa isang nayon malapit sa isang sinaunang kastilyo kung saan nakatira ang isang halimaw. Alam niya na nakipagkasundo ang mga matatanda dito. Binigay ang ilan para protektahan ang lahat. Ang pangalan ng halimaw na ito ay Dracula at siya ay nasa barkong ito. Nangangahulugan ito na wala sa kanila ang may pagkakataon na mabuhay. Nang gabing iyon, nagsimula ang isang bagyo. Nakarinig ng code na katok ang bantay at pumunta siya sa deck at tinawag si Assistant Aldrin. Kumuha siya ng kutsilyo at siniyasat ang kubyerta nang biglang sinalakay ng nakakatakot na nilalang ang mandaragat. Nang makita ito, ang assistant ay umakyat sa rigang na iniwan ang barko nang walang nagkokontrol. Si Clemens, na nagising mula sa kanyang kama, ay nagmamadaling pumunta sa kubyerta. Sa tulong ng iba pang nagising na mga tripulante, nagawa nilang mabawi ang kontrol sa barko. Gayunpaman,
ang paghahanap para sa nawawalang mga tripulante ay walang resulta hanggang sa tumulo ang isang patak ng dugo kay Toby mula sa itaas. Nawala na pala ng malay si Aldrin, nakatali sa rigang at may maliit na sugat sa mukha. Ibinaba ng mga mandaragat ang walang malay na assistant, ngunit kailangan nilang pigilan siya dahil siya ay kumikilos ng hindi makatwiran. Sa talaan ng kapitan, mayroong isang entry na nagsasabi na ang barko ay malamang na mapapahamak dahil sila ay patungo sa Bay of Biscay at nawalan na sila ng 2 tripulante. Sinuri ni Clemens si Aldrin. Gumagalaw siya at gumagawa ng mga tunog ngunit hindi pa bumabalik ang kanyang malay. Walang nakakaintindi sa kanyang ginagawa sa rigang at kung ano ang mali sa kanyang leeg. Inutusan ng kapitan ang mga mandaragat na humawak ng sandata at maghanap sa buong barko. Hiniling niya kay Toby na magkulong sa cabin bago sumama sa kanyang mga tauhan. Gayunpaman, ang batang lalaki ay nakarinig ng mga kakaibang ingay at humakbang papunta sa koridor kung saan nakatagpo niya ang ngayon ay nagising na si Aldrin. Humiwalay si Toby at bumalik sa cabin ng kapitan at agad na nilock ang pinto. Gayunpaman, ang isa na kamakailan lamang ay isang lalaki ay binasag ang pinto ng cabin gamit ang kanyang ulo. Ang mga tripulante sa deck ay nakarinig ng mga katok. Humihingi ng tulong si Toby sa isang code na katok at nagmamadali silang bumaba, kung saan sinusubukan magtago ng bata mula sa halimaw na sumisira sa pinto. Nasupil ng mga lalaki si Aldrin, ngunit lumalabas na si Dracula ay nasa cabin sa mga oras na ito. Habang sinusubukan ng mga tripulante na sirain ang pinto, kinagat ng halimaw si Toby. Isinali ni Clemens ang dugo ng kapitan sa kanyang apo, ngunit hindi na nagkamalay ang bata. May 5 araw na natitira bago sila makarating sa London at ang natitirang mga tripulante ay nagsisikap na gumawa ng anumang paraan upang mabuhay. Itinali nila si Aldrin sa mast sa takot na iwan siya sa ibaba. Nang umagang iyon, sinabi ni Aldrin na nararamdaman niyang ang kanyang master ay nasa malapit at nang sumikat ang araw, nasunog siya sa ilalim ng sinag nito. Ang tagaluto ay umiral ang kanyang pagiging relihiyoso na sinisisi ang namatay sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Samantala, pinag-iisipan ni Clemens ang kalagayan ni Aldrin kanina. Ito ay tila isang uri ng impeksyon at malamang na ito ay nasa dugo na ni Toby. Higit siyang mahina kaysa kay Anna, kaya mas magiging mahirap ang pagliligtas sa kanya. Kumbinsido ang doktor na kailangan nilang hanapin at pag-aralan ang halimaw. Pagkatapos ay magkakaroon ng pagkakataong pagalingin ang mga nakagat nito, ngunit handa si Wojciech na patayin ang nilalang. Sinuportahan siya ni Anna at nag-alok na tumulong dito dahil natatakot sila sa maaaring gawin ni Dracula kung makarating siya sa London. Gayunpaman, hindi alam ng mga tao kung paano papatayin ang halimaw. Sa gabi, ang tagaluto ay nagnanakaw ng isang lifeboat at binigkas ang mga panalangin bago naglayag palayo sa barko. Samantala, tiningnan ni Anna at Clemens ang mga crates, ngunit dumi lang ang nakikita nila sa lahat ng dako. Ang isa sa mga crates ay nilagyan ng mga nakatagong kandado, at sa pagbukas nito, natuklasan nila ang lugar kung saan natutulog si Dracula sa araw. Kasalukuyan niyang hinahabol ang lifeboat kasama ang tagaluto. Nang gabi ring iyon ay namatay si Toby. Sa umaga, ang kanyang katawan ay nakabalot sa sailcloth para ilibing sa dagat. Sa panahon ng libing, iniisip ng kapitan na nakikita niya ang paggalaw ng katawan. Pinunit niya ang sailcloth at sa sandaling iyon ay binuksan ni Toby ang kanyang patay na mga mata at inatake ang kapitan. Ngunit pagkatapos ay nagliyab siya sa sikat ng araw at nasunog ang kanyang lolo kaya itinapon nila siya sa karagatan. Maya-maya, inilagay ang kapitan sa kanyang cabin. Sinusubukan ni Clemens na isama si Wojciech sa paghahanap ng solusyon, ngunit naniniwala siya na walang makakapagligtas sa kanila ngayon at pagkatapos ay ibinunyag ng doktor ang kanyang patuloy na pakikibaka. Sa kabila ng kanyang mataas na pinag-aralan at talino, ang kulay ng kanyang balat ay palaging nagiging hadlang upang makakuha ng magandang trabaho. At ngayon, gusto niyang maunawaan kung ano ang nagtutulak kay Dracula na harangan ang lahat ng mga landas para sa kanya at patayin ang nilalang na ito. Sumang-ayon si Anna sa conclusion ni Clemens na dati nang kinalkulan ni Dracula ang bilang ng mga tao sa barko, 1 tao bawat gabi, at ngayon ay pupunta sila kung saan niya gusto, ang paglalakbay patungo sa London, kaya kailangan na nila siyang patayin ngayong gabi. Nagpa siya ang natitirang mga tripulante na subukang sirain ang barko at lunurin si Dracula. Bagamat tutol dito si Wojciech, sinimulan ng koponan na ipatupad ang plano, naghahanda ng isang bitag. Nang malaman ng kapitan ang intensyon na ilubog ang barko, humawak ng armas ang kapitan upang tumutol. Ngunit pinaalalahanan siya ni Anna kung ano ang gagawin ni Dracula sa mga tao at ibinigay sa kanya ang krus ni Toby. Sa huli ay sumang-ayon siya sa pagwasak sa Demeter.
Pagsapit ng gabi, si Ana ang nagsisilbing pain sa kubyerta habang ang iba naman ay nagdala ng sandata at nagtago sa mga gilid. Sigurado silang darating si Dracula para sa kanya, at alam na ng iba ang gagawin, ngunit hindi nila isinasaalang-alang ang kakayahang lumipad ng vampira at nakuha niya ang isang mandaragat. Dahil natatakpan ng hamog ang pagtingin sa halimaw, itinapon niya si Wojciech mula sa rigang. Ang assistant ay nahulog mula sa taas at ngayon ay naging pain. Inutusan niya ang lahat na umalis at binutis niya ang katawan ng barko nang mahulog siya sa mga kamay ni Dracula. Natagpuan ni Clemens ang kanyang katawan, napansin ang butas na ginawa ni Wojciech kaya hinanap niya ang kapitan. Samantala, hawak ni Elliot ang manibela ng barko nang marinig niya ang hininga ng halimaw sa likuran niya. Hinawakan niya ang krus ni Toby sa harap ni Dracula, ngunit hindi nito napigilan ang halimaw. Nahanap siya ni Clemens, at ang mga huling salita ng kapitan ay tungkol sa kanyang tunay na pananampalataya. Tinugunan ni Clemens si Dracula, na tila itinuturing ang kanyang sarili na isang Diyos, ngunit nabubuhay siya sa karumihan at kumakain ng laman ng tao, kaya malayo siya sa pagiging isang Diyos. Sa sandaling ito, lumabas ang halimaw sa deck at inatake ang doktor, gayunpaman, binaril siya ni Ana sa likod. Ang halimaw ay umuungal at lumipad, at inatake ang babae. Ngayon ay pagkakataon na ni Clemens upang iligtas siya at hinampas ng palakol ang halimaw. Tumakbo si Ana papunta sa lifeboat ngunit nakita niya kung paano sinasakal ni Dracula ang doktor. Pinutol ang lubid, at naipit ng nahulog na mask si Dracula sa kubyerta. Umalis sina Ana at Clemens sa barko, iniisip na si Dracula ay tiyak na mapapahamak, ngunit ang barko ay naanod sa pampang kung saan ito bumagsak sa mga bato. Itinapon ni Dracula ang mast at lumipad sa hangin. Lumulutang sa debris ng barko, sinabi ni Ana kay Clemens na siya ay naging vampira bilang resulta ng impeksyon at ang pagsasali ng dugo ay naantala lamang ang kanyang pagbabago. Hindi gustong maging halimaw, lumayag si Ana palayo sa doktor at kusang loob na isinakripisyo ang sarili sa sikat ng araw. Si Clemens lang ang nakarating sa dalampasigan. Paglipas ng araw, nang makarating si Clemens sa London, ang mga pahayagan ay nag-imprenta ng balita tungkol sa ghost ship kung saan walang nakaligtas. Isang araw, sa isang tavern, bigla niyang narinig ang conditional knock ng Demeter at nakita niya ang isang aristocrata na may mukha at tungkod ni Dracula. Ang lalaki ay nanumpa na hahanapin siya at papatayin, naghahangad ng paghihiganti para sa lahat ng mga taong napatay ng halimaw. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.